Alam niyo in time past, nung nakaraan, maraming mga taong na-meet ang ating Panginoong Hesukristo at nakapakinig ng ebanghelyo na kanyang ipinangangaral at nakagawa ng desisyon upang tanggapin siya, kilalanin siya at pagkatiwalaan siya ng kanilang mga buhay at ng kanilang mga kaluluwa. Napakarami po niyan. At ito pong magiging itong mga tatalakayin natin ay mga taong nakilala ng Panginoon, nakarinig ng kanyang pinapangaral na ebanghelyo at nanampalataya at nagtiwala sa kaligtasan na kanyang itinuturo. Napakaganda po. Ang uunahin po natin ay ang kaligtasan ni Zacchaeus. No? Si Zacchaeus po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 19 verses 1 to 10. 10 verses ito sa Bible po, no? Lucas or Luke sa English. Ang kaligtasan o pagliligtas ni Kristo kay Zacchaeus. At babasahin po natin dito sa verse 1, no? Babaybayin po natin ito verse by verse. Sa wikang Tagalog po this time. Sa verse 1 ng Luke chapter 19, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So sa mga katuwid ay pumasok si Jesus sa bayan ng Jericho at naglakad siya sa kabayanan. So, hindi ko alam kung ano ang dahilan bakit naglakad siya sa kabayanan. Pero malamang sa malamang ay dahil meron siyang particular na mga taong gustong makita. Meron siyang mga taong gustong makausap. Meron siyang mga taong gustong makarinig ng kanyang mga pangaral. Yan po sa Jericho. At ang kasaysayan ng Jericho sa Bible ay napaka-tanyag, ano po. Yan po ay isang syudad na nababakuran ng napakatibay na bakod. No? At ang ibabaw ng bakod ay po pwedeng dumaan ang karwahe. Kaya napakalapad, no? Napakakapal ng bakod na yan. At diyan po pumasok si Hesukristo nung panahon niya. At sa verse 2, may isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus o Zacchaeus sa wikang Ingles, no? May isa raw tao na naroon at ang pangalan niya ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Kapansin-pansin po yung pangalang Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay dahil po sa Luke chapter 19, verse 9, sa bandang baba ng text natin, ay sinabi doon, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So, ibig sabihin, itong si Zacchaeus ay kababayan po ni Jesus ito. Ito ay isang Hudyo. No? Siya po ay Jew by race. Kababayan siya ni Jesus. Tapos kapansin-pansin din na siya po ay isang tax collector. Yan. At ang tax collector po ay hindi maganda ang reputasyon sa Bible. Kahit na itong sa panahon natin ngayon, ay hindi po maganda ang reputasyon ng tax collector. Kumbaga sa panahon natin, yan ang BIR. Dito po sa pamahalaan natin, ang BIR ay nabibilang sa pinaka corrupt na ahensya ng ating pamahalaan. At wala pong pagkakaiba ng panahon ng ating Panginoong Hesus na ang BIR sa panahon na yon ay isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan ng panahon na yon. At sa ahensya na yan, doon nagtatrabaho itong si Zacchaeus. No? So therefore, he was engaged in a business so infamous. No? Siya po ay engaged sa isang gawain na talagang hindi
pinupuri ng mga kababayan nilang mga Hudyo, no? Ito po ay trabaho na hindi hinahangaan ng mga Hudyo, no? Hindi po. He was considered as a mere heathen. Alam niyo po, ang mga Hudyo, ang tingin nila sa mga non-Jew, no? Yung mga hindi hintil, o hindi mga Hudyo, Gentile yan no? Mga hintil po yan. Ang tingin nila sa kanila ay mga heathen. Kaya po dito sa Luke chapter 19, verse 7 naman, sa bandang baba ng text natin, babasahin ko sa wikang Tagalog, sabi, lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Kasi si Jesus ay pumasok sa bahay, no, bumisita sa bahay ni Zacchaeus at nakita yan, mga kababayan nila, lalo na ng mga religious leaders, ng mga pariseo ng panahon na yon. At sila'y nagbulong-bulungan at sinabi nila, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Ang heathen po ay tinatranslate sa Tagalog ng makasalanan. Ayan Pero hindi po heathen si Zacchaeus, Hudyo siya, no? Kasi ang non-Jew race ay tinatawag ng mga Hudyo na heathen or makasalanan sa wikang Tagalog. Pero ang totoo po mga kapatid, Hudyo man o Hintil, ay pare-pareho makasalanan. Ang pagkakaiba lang, ang mga Hudyo ay hindi nila nakikita na sila ay mga makasalanan. Yan po, napakalaking problema ang hinaharap ni Jesus pagdating sa kanyang mga kababayan. Bakit po? Kasi sila ay anak ni Abraham. At kita naman natin na si Abraham ay tinitingala pagdating sa Bible nang dahil sa kanyang pananampalataya. Actually, si Abraham ay nabibilang sa Hall of Faith sa Book of Hebrews chapter 11. At ang bansang Israel, kung saan naninirahan, no? O kung saan ang bansa ng mga Hudyo ay bayang hinirang o pinili ng Diyos para kanyang maging kanyang bansa, no? Sa Old Testament, ang bansang Israel ay tinatawag na kasintahan ng Ama, no? Sa New Testament, ang church naman ay tinatawag na kasintahan ng anak. Yan, kaya ang church po ay kasintahan ng anak yan. Can you imagine? That's why the church is very special today. Now, in the Old Testament, the people of Israel was so special. And siyempre hanggang ngayon, special pa rin sila. Dahil dun sa tinatawag nating Abrahamic Covenant. No? Yung pakipagkasundo ng Diyos kay Abraham. Na ang lahi ni Abraham ay kaibigan ng Diyos, mahal ng Diyos, at sabi ng Diyos, yan ang aking bayan. Kaya ang sabi ng Diyos, ang kaibigan ng Israel ay kaibigan ko rin. At ang kaaway ng Israel ay kaaway ko rin. So, hindi nakapagtataka kung bakit ang bansang Israel, bagamat napakaliit, no? Pagka tiningnan mo ang bayan o ang mapa ng Palestine, napakaliit yan. Tuldok lang yan. At ang lahat ng mga bansa sa paligid niya ay gusto siyang bombahin. Kamakailan lang nandun yung kuya ko at namasyal doon. At sabi niya na talagang from time to time ay merong bomba o mga missile na pinalilipad papuntang Israel. Kaso nasasangga nila. Bakit ganoon ka-effective ang sabihin nating armas na pangproteksyon ng Israel sa kanyang mamamayan? I think yan ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. No? Walang bansa na kapag kabobobahin ay nasasangga nila. Wala akong alam na bansa na nakagawa ng ganyan. Ang Israel lamang. Yan ay dahil sa hanggang ngayon ay totoo pa rin at umiral pa rin ang tinatawag nating Abrahamic Covenant. Okay? So, tax collector po itong si Zacchaeus. At sabi po rito, he was a chief among the publicans.
No, hindi lamang siya nagtatrabaho doon, kundi mataas ang kanyang katungkulan. Grabe, no? And he is the most respectable and honorable man among that class of Jericho, no? Sa class, ano, yung sa mga katrabaho niya, one of the most honorable and respectable person dahil nga sa kanyang katungkulan, no? At mapapansin din ho natin dito sa verse 2, no? Sabi po rito, hindi lang sinabi na maniningil lang siya ng buwis, siya ay mayaman. Kita niyo, no? He was rich, no? Mayaman siya. He is a man who is more unlikely to pay attention to an impoverished Messiah. Kumbaga sa panahon natin ngayon, isang mayaman na hindi niya talaga papansinin ang isang mahirap. At alam niya naman po mga kapatid na ang Panginoon pinili niya na ang kanyang reputasyon at ang pagkakilala sa kanya ng mga tao, hentil man o mga Hudyo, mga kababayan man niya, siya po ay mahirap na tao. Yun po kasi ang pinili ni Jesus, ha. Hindi po totoong mahirap si Jesus. Si Jesus po ay napakayaman because He owns, no, everything. No, ang buong kalalawakan, Diyos ang may-ari niyan, pati tayo. Siya ang may-ari sa atin. Pero pinili niya ang kanyang reputasyon ay maging mahirap. O, kaya imposible po na ang isang mayaman na katulad ni Sakeo o Zacchaeus ay mapapansin ang Mesaya na mahirap, no? Na ang ipinipreach pa nga ay doctrine of mortification. Mortification means dying to yourself and your own will. Kaya yan ang isa sa mga pinapangaral ni Jesus ng panahon na yun. At hanggang ngayon, ipinapangaral po natin mga Kristiyano yan. Hindi lamang tayo nangangaral ng pananampalataya, hindi lamang biyaya ang mensahe natin. Kasama po sa mga mensahe natin ang mortification or dying. No? Mamatay tayo sa ating sarili. Mamatay tayo sa ating kagustuhan. Wala na tayong gusto. Ang gusto natin ay gusto ng Diyos. Kasi mga Kristiyano na tayo eh. Kaya namatay na tayo sa sarili. Hindi na mahalaga ang sarili natin ngayon. Ang mahalaga sa atin ngayon ay ang gusto ni Kristo sa ating buhay. And of course, self-denial. Yan ang ibig sabihin ng mortification, no? Giving up something we value. Yan ang self-denial eh. I-give up natin yung mga mahalaga sa atin eh, di ba? For the sake of something more valuable. At ang Panginoong Jesus po, at ang kalooban ni Jesus, ang more valuable, no, mas importante, mas mahal kaysa sa mga gusto natin at mga ambisyon at mga pangarap natin, no? Now, sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus. Mayaman to, ha. Nasabi ko nga sa inyo, hindi niya papansin ang Messiah na ang reputasyon ay mahirap. Pero very interesting kasi sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ang ganda mga kapatid, di ba? Ngunit sa dami ng tao, may problema o may challenge. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya pandak. Ako, no? Dalawang challenge. No? Mababa ang tao siya, hindi siya matangkad. Tapos maraming tao. Alam niyo kapag maraming tao, tapos nasa likod ka, hindi mo makuha eh, hindi mo masipat kung sino gusto mo makita kasi maraming mas mataas kaysa sa iyo. Kasi nga panda ka siya eh. Oh, kaya sa verse 4, kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. Matalino rin at umakyat sa isang puno ng sikamoro or sycamore sa wikang Ingles. Umakyat siya. No? Hindi lang yun patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. Oh, ang ganda, di ba? Now, those who sincerely desire, no? Yung mga sincerely, talagang taus-puso na nagdanasang makita at makilala si Jesus katulad ni Zacchaeus, no? Will break through opposition. Gagawa ng paraan para makalusot sa anumang hadlang, mga kapatid. At ang hadlang dito ay maraming tao. At sa panghadlang ay mababa siya, pandak siya. Kaya hindi siya makatingin, hindi niya makita si Jesus. O kaya, brinek niya yung opposition. Kaya sabi, no?
Kaya't patakbo siya sa verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Kung ngayon po, kung tayo'y magbe-breakthrough sa anumang opposition, sa anumang sagabal, no? O pwede po mga kapatid, para makilala natin ang Panginoon. Kung meron mang sagabal para tayo makalapit sa Panginoon, hahawiin natin lahat yan. Makita lang, no? At maabot lang natin si Jesus. At maging tagapagligtas lang natin siya. Mapagkatiwalaan lang natin siya. O, pwede po, di ba mga kapatid? Ito po, ang kasaysayan ng kaligtasan ni Zacchaeus ang nagpapakita sa atin na walang imposible sa Panginoon. Kita nyo, no? Basta tayo ay talagang nananalig lang, may desire tayo, may pagnanasa tayo na makita at maabot sa Jesus, no? At hahawin natin anumang sagabal yan and take pains to see Him. No? Anumang sakit yan, anumang kahirapan yan, we will take it. Makita lang natin siya. Di ba? Sa gabing ito, wala pong sagabal. Gagawa tayo ng paraan. O. Sa pagkaalam ko, gagastos ka lang ng 20 pesos para magkaroon ka ng internet para mapanood itong o mapakinggan itong aking ipinapangaral na yun. At kung meron sa inyo na hindi nakarinig ngayon, pwede kasi recorded ito after kung ipangaral ito. At sa verse 5, sabi nito, pagtapat na Jesus sa lugar na iyon, o naglalakad kasi si Jesus, tapos napadaan siya doon sa sycamore tree, na kung saan umakyat si Zacchaeus. Kaya sabi dito, tumingala siya kay Zacchaeus. No, ibig sabihin, alam ni Jesus na itong si Zacchaeus ay umakyat at nandun sa taas. No? Kaya sabi, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya. Alam niya. No, hindi po disgrasya na nagtagpo ang landas ni Zacchaeus at ng Panginoong Jesus. Kaya tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, kita mo, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Grabe mga kapatid. No? Jesus Christ invited himself to Zacchaeus' house. No? Ang ganda nito. No? Huwag niyong masamahin ang ginawa ni Jesus dito. Kasi kapag ako, iimbitahin ko ang sarili ko para maging bisita mo sa bahay ninyo, siguro hindi kayo matutuwa. Pero ito mga kaibigan at mga kapatid, si Jesus ito. No? Na inimbita na niya ang kanyang sarili. I think this is a great privilege for Zacchaeus. Na inimbita ni Jesus ang kanyang sarili para maging bisita niya sa kanyang tahanan. O, di ba? O, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Well, ano kaya ang dahilan kung bakit gustong bumisita ni Jesus sa bahay ni Zacchaeus? Siguro, nagugutom na siya. Gusto niyang makikain. Siguro, pagod na siya. Gusto niyang magpahinga. O meron pang mas dakilang dahilan kung bakit gusto niyang bumisita sa bahay ni Zacchaeus. I'm sure meron pa. Makikita natin yan sa pagpapatuloy natin. Kaya ito sa verse 6, itutuloy natin ang pagbasa ng text natin. Ito po ay Luke chapter 19 verses 1 to 10. At nasa verse 6 na tayo ngayon. Sabi, nagmamadaling bomba si Zacchaeus. At tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. O tuwang-tuwa. Kita ninyo, gusto ni Zacchaeus na makita at masilayan ang kanyang mga mata sa Jesus. Kaya lang, ang daming tao. Kita nyo, no? Daming tao, hindi niya kayang makita kasi maraming tao at mababa siya. Kaya nga, umakyat siya sa punong kahoy para makita niya si Jesus. Hindi ba? Maraming mga taong gustong mabisita ni Jesus ng panahon na yun. Maraming mga taong gustong mabigyan ng atensyon ni Jesus ng panahon na yun. Pero napakapalad nitong si Zacchaeus sapagkat siya, no, sa tingin ko, ay kaisa-isa sa oras na ito ang napansin
At sabi ni Jesus, ngayon ay bibisita ako sa bahay mo. No? Where Christ comes, He opens the heart. Ganun po yan. Kung saan man pupunta si Jesus, magbubukas siya ng puso. At binuksan niya ang puso ni Zacchaeus and inclines it to receive him. Kaya nga sabi, tuwang-tuwa, no? Tuwang-tuwang tinanggap ni si Jesus sa kanyang bahay. Wow! No? Of, of so many people, or out of so many people, siya pa ang napansin ni Jesus. Wow! Talaga, maraming wow. Kaya ang saya-saya niya na tinanggap si Jesus. Those whom Christ calls, no? Kung sino man ang tatawagin ng Panginoong Jesus, must humble themselves and come down. Kung nasaan ka man, no? You come down. Nasa taas siya eh. Oh. At tinawag siya ni Jesus. He came down. Oh. Di ba? Kung nasa baba ka, oh. Pero hindi. Kung nasaan ka man, bumaba ka. Kasi yung pagbaba na yan, okay, bumaba siya, di ba? Yan po ay nagsisignify ng humbleness, pagpapakumbaba. So, no? Pagpapakumbaba, come down. Tinawag ka ni Jesus, na yung gabinet, tinatawag ka ng Panginoon, you come down, magpakumbaba ka. Kasi hanggat ang tao hindi nagpapakumbaba sa Panginoon, hindi niya kayang tumawag sa Panginoon. We may well receive him joyfully. No, we may well receive him joyfully who brings all good with him. O, tama po yan. Na tayo'y magiging masayang tatanggap kay Kristo o tatanggapin si Kristo na siyang nagdadala ng maganda at mabubuting bagay para sa atin. Ang unang-unang dala ni Kristo ay magandang balita. No? Ang unang-unang dala ni Kristo ay kaligtasan. At kung siya'y papasok sa sambahayan ninyo, papasukin po ninyo kasi ang dala ni Jesus ay kaligtasan. No? Maniwala ka lang, tanggapin mo lang. At sa verse 7, sabi rito, lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Binasa na natin yan kanina, no? At yan nga. At sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauri ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Remember, si Zacchaeus po is maniningil ng buwis. Sabi niya, walang sinasabi si Jesus, pero sabi niya, voluntary na, sabi niya, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. Remember, sinabi kanina sa previous verses na si Zacchaeus ay isang mayaman. At yung kalahati ng kanyang kayamanan, ipamimigay niya sa mga mahirap. At sabi niya, kung merong mga taong nadaya niya, kasi maniningil siya ng buwis kaya nadaya niya, naloko niya, isa sa uli niya kung ano man yung kung ano man yung nadaya niya ng 4 na beses. Grabe, no? 4 times niyang ibabalik. Kung halimbawang piso yung naloko niya o nadaya niya, gagawin niya 4 na piso. Times 4 Ano pong sinisignify nito? Listen. Zacchaeus gave proofs publicly that he was become a true convert. Ito po, publicly. Hindi siya nahiya. Kapag ikaw nananampalataya sa Panginoon, dapat di ka nahiya. Tama. Kung gusto mong manampalataya sa Panginoon, dapat huwag mong ikahiya yan. Yan ay isang dakilang intensyon sa ating buhay. Kaya si Zacchaeus ay nagpakita ng proofs o ng katunayan na siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, na siya nanampalataya sa Panginoon at totoong disciple ng ating Panginoon. Kaya he became a true convert. Bakit? Isa sa uli niya ng times 4 kung ano man yung naloko niya. At ang kalahati ng kanyang kayamanan, ipamimigay niya sa mga mahirap. Yan po mga kapatid ay pagpapakita ng katunayan. Lahat ng bagay ay dapat
pinatutunayan, mga kapatid. Lahat. Sabi mo, mahal mo, patunayan mo. O, di ba? Gusto mo, mahal mo ang Pilipinas, patunayan mo. O, sabi mo, mahal mo asawa mo, patunayan mo. Sabi mo, mahal mo ang pamilya mo, patunayan mo, di ba? O, sabi natin, mahal natin ang Panginoon, patunayan natin. No? Si Zacchaeus, kung siya nanampalataya sa Panginoon, pinatunayan niya. No? At ang pinakamahirap pang bagay na pagpapatunay ang ginawa rito at ginamit dito. No, pera eh. Di ba? Hindi tayo basta-basta namimigay ng pera. Pero si Zacchaeus, he was willing to give half of his wealth to the poor. At kung sino man nanalo ko niya, times 4 niyang ibabalik. No? He does not look to be justified by his works as a Pharisee, as the Pharisee. No, hindi po ito para ma-justify siya o mapatawad sa kanyang kasalanan sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Katulad ng mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo, ganun eh. Sila gagawa para sila mapatawad sa kanilang mga kasalanan. But by his good works, he will through the grace of God. Yan. Ito po mga kapatid ay pagpapatunay na siya'y pinatawad dahil sa biyaya ng Diyos. Na dahil sa biyaya ng Diyos, pinatawad siya at kita nyo, no? Ngayon, binago na siya ng Panginoon. Binigyan siya ng bagong puso. Kaya ang kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya, hindi para maligtas, kundi dahil naligtas na siya. So, show the sincerity of his faith and repentance. Ito po mga kapatid ay pagpapakita ng sinseridad, no, na taos-puso ng kanyang pananampalataya at pagsisisi sa Panginoon. Ganda. So, and Zacchaeus was converted in his old age. So, matanda na po, may edad na si Zacchaeus sa panahon na ito. After a long habit of sin contracted. Ibig sabihin, napakahabang panahon na nabuhay ni Zacchaeus sa kasalanan. No? Kasi may edad na siya eh. I'm sure bata pa siya nung mag-umpisa siyang mangolekta ng mga buwis. At sa panahon na ito, matanda na at may edad na siya. Pero it doesn't matter sa Panginoon. If you, no, kung ikaw ay matagal na nabubuhay sa kasalanan, it doesn't matter. Just come to Jesus and is willing to accept you. He's willing to receive you unto himself, no? And forgive you of your sin. Ang ganda mga kapatid, no? Doesn't matter. May edad na si Zacchaeus dito. Hindi sinabi ni Jesus na ang tagal-tagal mo na buhay sa kasalanan. Ang tagal-tagal mo nagdakaw. Hindi kita patatawarin. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi. Kasi ang Panginoon, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Magsisi lang tayo sa ating kasalanan. At sa verse 9, malapit na tayo matapos, at sinabi sa kanya ni Jesus, no, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Na, ginamit po natin itong verse 9 para i-stretch out na si Zacchaeus po ay isang Hudyo. Ha? Sinabi natin kanina. Pero ito po, sa verse 9, ang kaligtasan, si Jesus po nagsasalita dyan. Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Zacchaeus is declared to be a happy man. Now he is turned from sin to God. No? Kung ikaw ay tatalikod sa iyong kasalanan, no? At haharap at mananampalataya at magtitiwala sa Diyos, you will be a happy man. You will be a blessed person. Mapalad ka. You're so fortunate kung gagawin mo yan ngayong gabi. No? Marami kang kasalanan, talikuran mo yan. Harap ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Manampalataya ka. Na si Kristo ay namatay para sa kasalanan mo. Nilibing siya, pero muli siyang nabuhay para i-conquer ang kamatayan. No? Yan po yan. Now that he is saved from his sins, no, gayong siya po ay pinatawad na sa kanyang kasalanan, siya po ay pinatawad na or uh, uh,
Pinalaya na mula sa guilt. Kasi ang kasalanan nagbibigay ng guilt sa atin yan no? Nagiging guilty tayo. No? No? Pagka tayo po ay naligtas na sa ating mga kasalanan, no? Niligtas na, pinatawad na. Unang-una yan, mawawala yung guilt feeling natin. Mawawala na kasi pinatawad na tayo. Pangalawa ay maliligtas na rin tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Kasi kapag ang isang tao hindi paligtas, ang kasalanan niya ay dadalhin siya sa impyerno. No? Ang taong pupunta sa impyerno, hindi dahil sa na-reject niya ang Panginoon, hindi dahil hindi siya nanampalataya sa Panginoon, kundi dahil sa iba kasalanan. So, at ang kapangyarihan ng kasalanan ang nagdadala sa isang tao sa impyerno. Pero kapag ikaw ay naligtas, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo kasi ligtas ka na Oh. At magkakaroon ka ng lahat ng mga benepisyo ng kaligtasan na dala-dala ng Panginoon Jesus. Sabi po sa Efeso chapter 1 verse 3, sa wikang English ko babasahin, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yan po yung benefits ng kaligtasan. No? Spiritual blessings in heavenly places. At isa pa mga kapatid, alam ko na ang lahat ng naririnig niya o kaya lahat ng mga nabubuhay o nabuhay sa kasalanan, gano'n ito katagal, no? Sino man sa atin na nabubuhay sa kasalanan, gano'n man katagal ang pamumuhay mo sa kasalanan na yan, excited ka pa rin kapag nalaman mo na ikaw ay welcome at tatanggapin ni Jesus dahil siya'y mabiyaya at tatanggapin ni Jesus sa kanyang biyaya kung ikaw ay lalapit sa kanya. Di ba tama? Di ba masaya ka? At kahit na ikaw ay nabuhay sa kasalanan at ang haba ng panahon na ikaw ay nabuhay sa kasalanan, pero narinig mo na ikaw ay tatanggapin ni Jesus kapag lumapit ka ngayon. Di ba ang saya yan? Oh, I'm sure. Masaya ka kaibigan kasi narinig mo na gano'n man katagal ikaw ay nabuhay sa kasalanan. Pagka lumapit ka kay Kristo, tatanggapin ka niya. Katulad ng pagtanggap niya kay Sakeo. At sa verse 10, sabi dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. No? Christ is come to his house. And where Christ comes, he brings salvation with him. Pumasok sa bahay. San man bahay siya pumasok? Sa mang buhay siya pumasok. Kanino mang puso siya pumasok. Ang dala-dala ni Kristo ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaligtasan po ang dala ni Jesus. Kung si Kristo pasukin mo sa buhay mo, kaligtasan ang dala ni Jesus. Kaya diniklara ni Jesus na ang kaligtasan ay pumasok sa sambahayan ni Zacchaeus. Kasi nung sinabi ni Jesus, inimbita niya ang kanyang sarili para bisitahin si Zacchaeus sa bahay niya. Binuksan ni Zacchaeus, pumasok si Jesus. Ang dala-dala ni Jesus ay kaligtasan, mga kapatid, mga kaibigan. No? His design was to save. And there was no salvation in any other. Yan po yan. Walang nagdadala ng kaligtasan kundi si Jesus lang, mga kapatid, mga kaibigan. No? He seeks those that sought him not. Yung mga hindi naghahanap sa kanya, hinahanap ng Diyos yan. Yung hindi naghahanap kay Kristo, hinahanap sila ng Kristo. No? Yung hindi interesado kay Kristo, interesado si Kristo sa iyo. No. No. Yung hindi pinalapit si Jesus sa kanilang buhay, si Jesus lumalapit sa kanila. No, the Lord Jesus never changes. No? Mula sa panahon nung nandito pa siya sa lupa, ganun na ang style niya. Ito ang style niya nung siya ay nakatagpo niya si Zacchaeus. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Hindi po. No? What He did for man before us, He is able and willing to do for any one of ourselves. Ano man yung ginawa niya in the past? No? Mahigit 2,000 taon na yun. Yun pa rin ang gagawin niya ngayon. Maniwala ka lang. Buksan mo lang ang puso mo.
We learn firstly from these verses that no one is too bad to be saved. Kita natin, di ba? Sa 10 verses na ating nabasa, walang masama na hindi pwedeng maligtas. And beyond the power of Christ's grace. Wala. No one is beyond Christ's grace. Lahat kayang abutin at iligtas dahil sa biyaya ni Kristo. We are also told of a wealthy tax collector becoming a disciple of Christ. No? Mapabira. What a beautiful picture na ang isang mayaman at tax collector ay naging follower at disciple ng ating Panginoon Jesus. Pwede mong buksan ang puso mo, pwede ka manampalataya kay Jesus. Nasaan ka man, pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord Jesus, you are my Savior. Today o kaya tonight, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Meron ba sa atin dito pwede magsabi na, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo? Can you say that? Kung ikaw ay nagnanasang maligtas ngayon, pwede mo isulat yan dito sa comment section natin. No, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. No? Pumasok ka po sa sambahayan ko. Pumasok ka po sa puso ko. Pumasok ka po sa buhay ko. Can you do that, my friend? I promise, pagka sinabi mo yan, the Lord will come. The Lord will enter your life. So,